Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na tuna steak na lalagyan natin ng atay, puso at ibang laman loob pa ng tuna mga kuys. Tingnan naman itsura pa lang talagang sabihin mo, nasa na ang kanin pagka ganyan pagkakaluto mga kuys. Kasi ito mga kuys, hindi ko talaga sure kung anong tawag dito sa part ng tuna na laman loob na to. Hindi ko alam kung balunan ba yan, pero ito alam ko ito, atay talaga to mga. Sure ako dyan, atay. Ang itsura niya, kala mo atay ng manok. Tapos ito mga kuys, yung parang puso siya kung di ako nagkakamali kasi medyo talagang itim na itim siya. Tapos ito mga kuys, pa-comment na lang kung tama to, kung talagang balunan ng tingin ko doon. Tapos ito, gumamit tayo ng ulo. Tapos yan, may mga laman tayo dyan. Bali, isang boya na yellowfin tuna na hindi naman ganun kalaki. Yan mga kuys, ang una ko naisip dito, sana masarap gataan pero nung naisip ko na may kasama mga laman loob, parang ang sarap tuna steak. Pwede rin siyang adobo o pwede rin siyang isigang mga kuys. Pero para sa akin, gawin nating tuna steak to mga kuys para solid. So, maglalagay tayo ng kalamansi dyan mga kuys. Siyempre, matik yan. Parang bistik ang gagawin natin dito mga kuys Maglalagay tayo ng maraming kalamansi dyan. Tapos maglalagay tayo ng toyo dyan. Ako mga kuys, minsan pag nagbibistik ako mga kuys, minsan hindi ko nilalagay ng toyo kasi parang nasusunog agad. Pero pag isda kasi mga kuys, mabilisan ng luto dito. Hindi katulad pag nagluluto ka ng pork chop o liempo, talagang medyo, kailangan talaga medyo matagal-tagal. Itong isda, saglit lang natin lulutuin yan. Yan nga mga kuys, na-marinate na sa kalamansi yan. Pwede na kang kainin mga kuys, sashimi, pero hindi ko kaya mga kuys Kasi mga kuys, nagpanitan ng mantika dyan. Tapos yan, inuna natin lutuin yung mga ulo tsaka laman na yan mga kuys. Tingnan nyo naman saglitan lang ito mga kuys hindi natin tutustahin to kasi lulutuin pa natin sa sauce mamaya yan. Pag gagawin ng kulay mga kuys, goods na yan. Tingnan nyo naman, ang ganda ng pagkakaprito ni Kuis Job dyan Walang kasira-sira, talagang napaka-perfect ng pagkakaprito. Tamang-tama yung kulay niya mga kuys. Tingnan nyo naman Tapos mga kuys, pagka nasa palengke ako, minsan nalilito rin talaga ako nung una pero talagang pag nakita kong may yellow pin talaga, yun na daw yung yellow pin. Tapos may mga ibang tinatawag sila na blue marlin, yung tulingan medyo alam natin mga kuys. Pero meron kasi siyang ka-size na parang tambakol. Yung isa namang isda na yun, parang kala mo meron siyang mga stripe-stripe sa katawan. Hindi ko alam kung anong tawag, pero pagka hindi talaga sariwa mga kuys, medyo kakatihin ka talaga dun Pero yun mga kuys, nilagyan na natin dyan yung ating laman loob, yung atay, tsaka ito, puso to mga kuys, kung hindi nagkakamali. Yung medyo dark ang kulay na parang black siya, parang puso. Tapos isa, atay naman. Ito naman, pipritoy natin ng medyo maganda to para naman mag-set siya kasi medyo malambot siya. Pero pag naprito ng maayos, mga kuys, talagang lasa talaga niya, parang lasang atay ng baka at lasang atay ng baboy. Pagkatapos naman ng atay na yan mga kuys, isusunod naman natin dyan yung sinasabi ko sa inyo na laman loob. Ang pakaramdam ko niya mga kuys, talagang balunan siya kasi nung binili ko siya, medyo buo siya. Tapos nandun sa loob yung mga kinain mga kuys, may mga nakuha pa ng parang mga maliliit na puset. So comment na lang mga kuys kung tama yung idea ko na kung balunan talaga siya. Tapos yan mga kuys, kinakaskas ko siya para ma-deglaze natin yung lasa. Sayang mga kuys pag nasunog yan, sayang yan. Tapos ito mga kuys, titikman natin dito yung atay ng tuna. Try natin dun sa pinirito pa lang, wala pang sauce mga kuys. So, tikman natin mga kuys. Yung kunat niya mga kuys, para ka talaga nagprito talaga ng atay ng baboy tsaka atay ng baka. Ang sarap niya mga kuys, promise. Masasabi ko nga na mas masarap pa nga sa atay ng baboy tsaka baka. Wala siyang anggo. Tapos ang sarap talaga niya mga kuys, kahit yun na nga lang, okay na Maglagay ka na sa usawan mo lang na suka tsaka bawang tsaka siling pampapogi. Ay talaga naman mga kuys, ang sarap. Kaya sa susunod mga kuys, magtatry tayo ng yung pinaka-atay lang. Tapos sasamahan natin ng kumiitlog pa ng tuna. Mas the best yan mga kuys tsaka ibang laman loob ng tuna. Itong part na niluluto natin ng huling laman loob mga kuys, talaga nung tinikman ko siya, medyo makunat siya. Kaya ang ginawa ko dyan, niluto ko pa siya ng niluto talaga hanggang sa lumambot. Pero hindi talaga natin nakuha yung talagang lambot na gusto natin. Siguro maganda talaga dapat dito sa una, ipapakuluan ko siya ng hiwalay. Kasi kahit anong gawin ko talaga makunat. Pero ano naman, makakain naman siya mga kuys. Pero pag dun sa mga medyo may ngipin, hindi kaya talaga mga kuys. Bad talaga sa kanila yun. Kasi ito mga kuys, igigisa na natin yan dyan sa sibuyas bawang yung ating. Kaya pansin nyo mga kuys, medyo may parang toyo-toyo pa yun. Goods na yun mga kuys, matutusta pa rin natin yan. Basta halu-haluin lang natin para iwas sunog. Nakita nyo naman mga kuys, lumabas na rin yung pinamantika niya. Tapos yan, ilagay natin yung pinag-marinate natin ng isda tsaka laman loob. Maglalagay lang din tayo ng konting organic na water dyan para hindi naman matuyuan yung ating sauce. Tapos lalagay na natin yung laman ng tuna. Itatapping sa rin natin dyan yung atay tsaka yung balunan din ng tuna para naman sobrang goods na yan. Tapos maglalagay rin tayo dyan ng sibuyas na bilog na bilog. Yan mga kuys. So, tapos mas masarap sana to kung may sibuyas sa puti pa para mas solid. Walang available goods na yan mga kuys. Tapos yan mga kuys, napakasimple, napakasarap. Wala tayong nilagay ng kung ano-ano mga kuys. Toyo, kalamansi lang, ginisa. Tapos yan mga kuys, pinipirit ng maayos. Yun na mga kuys. Nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na tuna steak na nilagyan ng puso, atay, balunan. Salamat mga kuys, tara kain.